Magandang araw sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. At sa araw na ito, pakinggan po natin ang kwento ni McCoy at Suping, mga matatanda na pinagkaitan na magkaroon ng anak. Ngunit sa pagpunta nila sa loob ng gubat, ay makikita na nila ang matagal na nilang pinapangarap. Makakatagpo sila ng isang sanggol na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Ngunit magugulat din sila sa mga katotohanang kanilang malalaman patungkol sa bata. Sino ang batang ito at ano ang kanyang lihim? Matatanggap kaya ng bata ang katotohanan kung ang kaakibat nito ay ang pagkawalay niya sa kanyang kinikilalang mga magulang? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Simulan na po natin ang kwento. Dahil parehong baog ang mag-asawang Suping at McCoy, itinuon nila ang kanilang pansin sa isa't isa. Ngunit hanggang sa kanilang pagtanda, hindi sila tumigil sa pagdarasal na sana'y bibiyayaan sila ng anak sa kahit na anong paraan mang gustuin ng Diyos. Subalit hanggang sa pagtanda nila, hindi pa rin pinakinggan ng langit ang nag-iisa nilang dalangin. Isang araw, dahil wala na silang panggatong, naisipan nilang pumunta sa gubat para manguha ng mga tuyong sangaroon. Tayo na sa gubat! Kailangan makakuha tayo ng sapat na panggatong. Hindi natin alam kung kailan uulan. Siya nga naman, mas maigi na makarami tayo ng kuha ngayon. Tsak na paglipas ng ilang araw uulan na naman. Ikaw na lamang ang magdala ng dahon ng alahaw na magiging panali natin sa mga makukuha natin. O siya, sige. Ako nang bahala doon. Hintayin mo ako at kukuha lang ako doon sa ilog. Bilisan mo, baka mamaya abutan tayo ng dapit hapon kapag hindi ka makakabalik kagad. Nagmamadaling umalis si McCoy para manguha ng daon ng buri. Pagkabalik niya, hindi na sila nag-aksaya pa ng kanilang oras at minabutan nilang mag-asawa na maglakad patungo sa gubat. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang muling buksan ni Suping ang topiko patungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Siguro kung may anak lang tayo, 3 tayo maglalakad sa gubat ngayon. Sayang nga lang, kahit saang simbahan pa tayo mamanata, parang hindi talaga pinapakinggan ang ating dasal. Sadyang ganyan lang talaga ang buhay. Siguro kaya hindi tayo binayaan ng anak dahil sa ating mga nakaraang buhay ay napakarami nating anak. Hindi bali na. Baka talagang ito ang kapalarang ipinagkaloob sa atin. Wala tayong magagawa kung hindi kailangan natin tanggapin ito ng buong buo. Diyos lang ang tanging nakakaalam kung ano ang kapalaran na nararapat para sa atin. Basta, kung pagkakalooban man tayo ng anak, ibibigay ko sa kanya ang buong pagmamahal ko. Kahit na mahirap lang tayo, hindi ko ipaparanas sa kanya ang mga napagdaanan natin. Ako rin, Suping. Pero malay mo, makakita pala tayo ng sanggol sa loob ng gubat. Ang problema nga lang, baka sanggol na may pangil ang ating matagpuan. Ka nga magbiro ng ganyan, McCoy. Baka mamaya ay magkatotoo at hindi na tayo makalabas pa ng gubat. Basta, kung may ipagkakaloob man sa atin ng Diyos, tatanggapin na lang natin at ialay sa Kanya ang buong pagmamahal natin. Dulot ng kanilang pagkikwentuhan habang naglalakad, hindi kagad nila namalayan na nasa tapat na pala sila ng gubat. Bago pa man sila pumasok, pinag-isipan na muna nila kung saan banda sila mangunguha ng panggatong. Akoy, huwag na tayong papasok sa gitna ng bahagi ng gubat Baka mamaya may mga ligaw na hayop pa roon. Diyan na lamang tayo sa bandang gilid para mas madali tayo makakalabas kung sakali. Ikaw ang bahala. Sumunod ka na lang sa likuran ko at ako mauuna. Marami naman siguro mga tuyong sangaryan. Ibihira lang naman ang mga taong gumagawi rito. Pumasok sina McCoy at Suping sa loob ng gubat. Sinalubong sila
ng mga paghuni ng samot-saring ibon at kulisap, bagay na nagpapakalma sa kanilang dalawa. Agad din nilang iginala ang kanilang paningin sa paligid at pareho silang natuwa nang makitang maraming tuyong sangang nagkalat doon. Sige, dyan ka at pupunta naman ako sa banda roon. Yak na makakauwi tayo nito kagad. Huwag kang lalayo, Makoy, ha? Baka mamaya sugurin ako rito ng mga ligaw na hayop. Basta, sumigaw ka lang na malakas para malaman ko kung nasa panganib ka. Matapos niyang magwika, nagmadali siyang tumungo sa bahaging itinuro niya sa kanyang asawa. Napangisi siya kagad nang makitang napakaraming nagkalat na tuyong sanga roon. Isinilansan niya yon hanggang sa halos kasing laki na ng drum ang kanyang naipong panggatong, saka itinali ng mahigpit. Ayos ito ah. Kahit na 1 linggo kaming hindi babalik sa gubat, hindi ito mauubos. Tamang-tama talaga ang pagpunta namin dito. Matapos na masiguro ni Makoy ang kanyang pagkakatali ng mga panggatong, tiningnan niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Nakita niyang abala si Suping, kaya naman hindi na lang niya ito tinawag. Habang nakamasid sa kanyang asawa, sa hindi inaasahan ni Makoy ay may narinig siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Tiningnan niya ang pinanggagalingan nun, ngunit wala naman siyang nakita. Hindi kaya ligaw na hayop yon. Kailangan na namin makauwi. Supeng! Itali mo na mga nakuha mong panggatong at kailangan na natin makauwi. Binuhat ni Makoy ang kanyang naisalansang panggatong, saka nagmadaling naglakad patungo sa kanyang asawa. Hindi pa man siya nakakatatlong hakbang, bigla niyang narinig ang pagsigaw nito. Makoy! Bilisan mo, dali! Bilisan mo! May ipapakita ko sa'yo! Ano ba yon? Teka lang at naririyan na ako. Nako, baka ahas ka na. Dumistansya ka. Kahit na may binubuhat na panggatong, patakbo pa ring lumapit si Makoy sa kanyang asawa. Nakita niyang nakaluhod yun habang may kung anong tinitingnan malapit sa malaking bato. Ibinaba na muna niya sa lupa ang buwat-buwat niyang panggatong, saka patakbong lumapit sa kanyang asawa. Teka, ano ba yan, Supeng? Bakit minamadali mo ko? Akala tuloy kong napano ka na. Pinakinggan na ng langit ang ating dasal, Makoy. Ngayon, may anak na tayo. Salamat sa Diyos. Salamat at tinupad niyo ang bagay na matagal na naming ipinagsasamo. Pagkalapit ni Makoy sa kanyang asawa, nakita niya na ang tinitingnan pala nito ay isang sanggol na lalaki na nakalapag sa mga tuyong dahon. Sa kanilang pagkawari, kakaluwal pa lang ng sanggol. Dahil preska pa ang pinagputulan ng kanyang pusod, nakangiti yun habang nakatitig kay Suping. Napaluhod si Makoy sa tabi ng kanyang asawa at nagsimulang magpalinga-linga. Huwag mo munang hawakan, Suping. Baka mamaya niyan pakanayan ng mga itim na elemento sa paligid. Nakita mo ba kung sino naglapag niyan dito? Malakas ang kutob ko na hindi yan isang basta-bastang bata. Hindi ko nakita kung sino naglapag sa kanya rito. Pero malakas ang aking kutob na pinakinggan na ng Diyos ang matagal na nating idinadalangin. Kung iniwan lang siya ng kanyang mga totoo magulang dito, atin na lang siya. Tingnan mo naman napakagwapong bata. Yan na nga mismo ang inaalala ko. Paano na lang kung hanapin siya ng mga magulang niya? Darating ang panahon at hahanapin siya o kung hindi naman kaya siya maghahanap sa totoo niyang mga magulang. Tayo na lang. Kung hindi siya kayang panindigan ng kanyang mga magulang, tayo ang tatayong nanay at tatay niya. Natigil ang pag-uusap ng dalawa dahil sa biglaang pag-iyak ng sanggol. Bunsod nito, wala nang nagawa si Suping kung hindi ang kargahin ito, saka ipaghele. Pagkaraan lang ng ilang sandali, natahimik din ang bata at nakatulog. Tignan mo ang amo ng itsura niya. Pumayag ka na kasing maging anak natin ito. Halangan naman pabayaan natin ito rito. Maaatim ba ng konsensya mo kapag kinain ito ng mga mababangis na hayop? Ay nako! Sige na nga! Basta kung may lalapit sa atin
at maghahanap sa batang yan, ibigay natin kagad. Mamaya baka kung ano pa ang gawin sa atin ng kanyang mga magulang kung ipipilit natin sa kanila na sa atin ang batang yan. Walang paglagyan ang tuwa ni Suping nung pumayag si Makoy sa kanyang kagustuhan. Nakumbinsi silang walang kukuha sa sanggol at ipinagpalagay nilang sinadyang iwan ito ng kanyang mga magulang. Minabuti nilang umuwi na lang sa kanilang bahay. Karga ni Suping ang sanggol na nooy napapahimbing sa pagtulog. Samantala, buwat naman ni Makoy ang pinagsamang panggatong na nakuha nilang mag-asawa. Habang naglalakad pa uwi, walang paglagyan ng kanilang tuwa ang dalawa. Laking pasasalamat din nila sa Diyos dahil dininig nito ang kanilang mga panalangin. Sa kanilang pag-uwi, minabuti na mag-asawa na magpahinga. Nang magising ang sanggol, minabuti nilang libangin ito. Akaamo talaga ng kanyang muka. Parang si Niño Jesus. Magmula ngayon, tatawagin kita sa pangalang Niño. Payag ka ba ron, Tatay Makoy? Oo na, Nanay Suping. Tutali, milagro rin naman ang pagkakatagpo natin sa kanya at ibinigay talaga siya sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, ang batang yan ay tatawaging Ninyo. Si Ninyo na anak ni Makoy at Suping. Napahagikgik naman ang sanggol dahil sa sinubukan nilang kilitiin ito. Kinarga yun ni Suping, saka sinayaw-sayaw na siyang naging rason para mas lalo pang tumawa ito. Alam mo, Makoy, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaligayahan sa tanang buhay ko. Kahit hindi man ito nagmula sa aking sinapupunan, napakasaya ko dahil kahit sa ganitong paraan ay nagkaroon tayo ng anak. Kaya nga kailangan mapalaki natin siya na maayos, na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. Ayoko matulad siya sa ibang bata na halos labanan na ang kanilang mga magulang. Basta, hanggat nasa atin pa ang batang ito, anak natin siya. Bahala na ang tunay niyang mga magulang kung kukunin nila ito o hindi. Basta anak natin si Ninyo. Kahit naman mawawalay siya sa atin, kung tutusin anak pa rin natin siya. Hindi man natin siya kadugo, pero sa puso natin at isipan, bunga siya ng ating pagmamahalan. Pero, sino kaya ang nag-iwan sa sanggol na ito doon sa gubatan niya? Wala naman tayong nakitang lumapit sa bahagi na yon kung saan tayo nangunguha ng panggatong. Hindi ko nga rin alam May narinig akong kaluskos kanina, pero napakalabo namang yun na nag-iwan ng bata sa gilid ng bato. Di sana nakita mo yon. Tinuring nilang parang tunay na anak si Ninyo. Hindi nila ito hinayaang magutom at hindi rin sila pumayag na madampian ito ng mga insekto. Halos ang sanggol ang siyang nagbibigay buhay sa munting tahanan ng mag-asawang Makoy at Suping. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo pang napalapit ang loob nila sa sanggol. Naging salitan sila sa pagbabantay roon tuwing gabi. Tuwing umaga naman, naiiwan sa bahay si Suping at ang sanggol. Isang umaga, habang nagkakape. Wala ka bang napapansin sa mga nagdaang gabi, ha, Makoy? Wala naman. Bakit ba? Pakiramdam ko kasi, may nagmamatsyag sa atin. May mga naririnig akong pagyabag sa labas ng bahay. Minsan nga parang may sumisilip sa bintana. Ay, sus! Guni-guni mo lang yan. Gising ako kagabi, pero wala naman ako napansing presensya sa labas. Baka nagkataon lang na may mga aso o kung anumang hayop na gumagala na napunta rito sa atin. Hindi ko alam, pero may nauulinigin akong mahinang paghuni ng tiktik. Hindi kaya inaaswang tayo, Makoy? O baka naman ang ating anak? Nako, ewan ko ba? Basta nag-aalala ko at hindi ako mapakali. O sige. Mamayang gabi, magmamatsyag ako sa paligid. Titignan natin kung talaga may umaaligid na aswang sa ating bahay. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko papayagan na may mangyaring masama sa inyo ni Ninyo. Maraming salamat, Makoy. Pasensya ka na at natatakot ako para sa ating anak. Alam mo naman na simulat sa puli, duwag na talaga ako. Napaisip si Makoy sa sinabi ng kanyang asawa.
Nakaramdam na rin siya ng pagkabahala para sa kanilang anak. Alam din niya na si Ninyo lang ang posibleng rason ng mga aswang para balik-balikan ang kanilang bahay. Dulot ng kanyang nalaman mula sa kanyang asawa, minabuti niyang maghanap ng baging ng makabuhay at isinabit yon sa mga bintana at pintuan ng kanilang bahay. Hinasa niya ang kanyang itak para may panlaban siya kung sakali mang sugurin sila at bulabugin ng aswang. Nang matapos niyang gawin ang paghahanda para sa aswang, napagpasyahan niyang magpahinga muna. Naabutan niyang ipinaghihili ni Suping ang kanilang anak. Oh, umiiyak na naman ba yan? Oo, Makoy. Ewan ko nga ba sa batang ito? Parang palagi na lamang iritable pagdating ng takip silim. Sa tuwing papalapit kasi ang alas 6, parang nag-iinit ang kanyang katawan. Ano kaya kung dalhin natin siya sa albularyo? Baka malaman natin doon kung sino talaga ang kanyang mga magulang. Albularyo baka mo? Baka mas lalo lang pag-interesa ng bata. Baka hindi lang aswang ang umaligid sa kanya, kundi pati na rin ang mga tao na gustong magkunwari na sila ang tunay na magulang ni Ninyo. Mas maigi na kung tayo na lang ang aalam kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Kung sa bagay, tama ka na Marian, Makoy. Hayaan mo at magtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko patungkol dyan. Pero sa ngayon, ang mahalaga mababantayan natin siya mula sa posibleng pamimiktima ng aswang. O sige. Ikaw ang bahala sa pag-usisa sa mga kaibigan mo at ako naman ang bahalang magbantay tuwing gabi. Kailangan din natin makasiguro, lalo pa't malawak ang kagubatang nasa bandang dulo ng ating nayon. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan, gumawa ng siga sa labas ng kanilang bahay si Makoy. Sinigurado niyang magkakaroon ng liwanag ang buong bakuran nila. Alam kasi niyang sa kaparaanang yon, mahihirapang makalapit ang aswang sa kanilang bahay. Nang lumagablab na ang apoy ng siga, minabuti ni Makoy na umikot sa loob at sa labas ng bakuran nila. Siniguro niyang walang aswang na nakapwesto roon na posibleng maging banta para kay Ninyo. Pwede na siguro akong pumasok sa bahay. Tiyak na hindi na makakalapit ang aswang. Ito na lamang ang aking gagawin tuwing gabi para kahit paano ay hindi pag-intirasan ng ibang nilalang ang aming anak. Minabuti ni Makoy na pumasok na sa kanilang bahay. Alam niyang anumang oras, maaapula ang apoy ng siga. Kaya lumalabas siya sa bawat sandali para tingnan yon. Dahil himbing na rin sa pagtulog ang kanyang asawa at anak, hindi na siya gumawa pa ng ingay roon. Bunsod nang hindi siya makatulog, nagpasya siya na maupo na muna sa mahabang bangko na gawa sa kawayan at mapadungaw sa bintana. Naaninag niya ang labas ng kanilang bakuran dahil sa liwanag na nagmumula sa siga. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagkadungaw nang sa hindi niya inaasahan, nakaamoy siya ng sobrang baho. Sinipat niya ng maigi ang buong paligid, ngunit wala naman siyang napansing kakaiba roon. Walang ano-ano, humagulgol si Ninyo, kaya humakbang si Makoy papalapit sa kuna nito. Kinarga niya ang sanggol saka ipinaghele. Nasa ganoong estado siya nang mapansin niyang may kung anong kumakaluskos sa labas ng kanilang bahay. Ano na naman kaya yon? Teka, sisilipin ko nga muna sa bintana ang siga kung meron pang apoy. Pagkalapit niya sa bintana, napailing siya nang makitang malapit ng maapula ang apoy roon. Sinipat niya ang bahagi kung saan nagmumula ang ingay, pero wala siyang nakita. Habang nakadungaw roon, nakakaamoy siya ng samyong malansa at tila dumi ng manok. Sino yan? Kung sino ka man at may masama kang binabalak, umalis ka na! Kapag hindi ako nakapagpigil, lalabas sa Korean at gigilitan kita sa leeg! Gumawa ng kanyang pag-iingay, biglang nagising si Suping. Ano ba nangyayari sa'yo, Makoy? Sino bang kalaban mo at sigaw ka na sigaw riyan? May gumagalaw sa labas. Ikaw na muna ang kumarga dito kay Ninyo at titignan ko sa labas. Baka mamaya aswang na pala yun at pasukin tayo rito. Ang walang hiya. Paniguradong yan din na napapansin kong kumakalos ko sa labas noong nakaraang gabi. Akin na nga muna ang anak natin. Mag-iingat ka sa labas, Makoy, ha? Dala ang kanyang itak
Lumabas si Makoy sa kanilang bahay. Umikot siya sa kanilang bakuran. Nilapitan niya ang bahagi kung saan niya naaninag ang nilalang na gumagalaw. Habang papalapit siya roon, inihanda na niya ang kanyang itak. Lumalakas din ang kabog ng kanyang dibdib sapagkat hindi niya alam kung ano ang nilalang na pwede niyang masumpungan. Magpakita ka sa akin kung sino ka man! Huwag kang maging duwag! Ang lakas ng loob mong magmatsyag dito sa amin! Ano ang pakay mo? Nagsimula na maglakad si Makoy para hanapin ang naaninag niyang nilalang. Subalit natigilan siya noong makakita siya ng isang lalaki na nakatayo habang nakatalikod sa kanya. Subalit nang mapansin yun ang presensya ni Makoy, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ator! Na nakababata akong kapatid! Ikaw ba yan? Abay, anong ginagawa mo rito? Oo, kuya. Ako nga to. Nandirito ako para matyagan ang buong baryo nyo. May mga nasagap akong bali-balita na may mga gumagalang aswang dito at kailangan ko masiguro ang inyong kaligtasan. Ang tagal mong nawala. Saan ka ba nagpunta? Ang buong akala ko ay namatay ka na. Iginugol ko ang aking panahon sa pagiging isang ermitanyo. At ngayon, dahil naramdaman ko na sa panganib kayo, nandirito ako para bantayan kayo. Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi ako magpapakita sa mga tao rito. Gusto ko lang na masiguro ang kaligtasan nyo. Kahit na labis na nangungulila si Makoy sa kanyang kapatid, alam niyang hindi sila pwede mag-usap ng matagal. Nagpaalam sa kanya si Sator, ang kapatid niyang mas piniling maging ermitanyo. Huwag kang mag-alala, kuya. Nasa paligid lang ako palagi. At anumang oras, tawagin mo lang ang pangalan ko. Tsak na darating ako. Salamat, Sator. Basta, bukas ang bahay namin para sa iyo, kapatid ko. Kung nais mo manatili rito, walang problema sa akin. Kuya, darating ang panahon at magkakasama rin tayo. Hanggang sa muli, kuya. Nagpaalam kay Makoy si Sator at hawak ang pangako ng kanyang nakababatang kapatid. Muli siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Magmula ng gabing yun, napansin niyang wala nang bumibisitang aswang o kahit na anong nilalang sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, naging isang masigla at mabait na bata si Ninyo. Tumutulong siya kina Supeng at Makoy sa mga gawain. At kahit na nasa edad 7 taong gulang pa lamang ang bata, nagagawa niya ng buhatin ang mga mabibigat na bagay at kaya na rin niyang mag-araro. Madalas din siyang nakikita ng kanyang mga magulang na tumatambay at nagmumuni-muni sa ilalim ng mga punong kahoy. Isang gabi, nagkwentuhan sila habang sila'y naglalatag ng kanilang banig. Nakong bata ka! Huwag ka na nga tumatambay sa malalaking puno ng talisay. Baka mamaya maengkanto ka riyan at hindi na makauwi dito sa atin. Si Itay naman huwag po kayo mag-alala. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Mas gusto ko lang po kasi na napapalapit po ako sa kalikasan. Pakiramdam ko po, parang mas nagiging masigla po ako. Ay nakong bata ka, palagi ka mag-iingat ha. Tumatanda na kami ng tatay mo at darating ang panahon na hindi ka na namin magagabayan. Opo, Inay. O siya, sige na. Matulog na tayo at nang maaga tayo magising bukas. Mag-aararo pa tayo sa umaga at mangunguha naman ng panggatong kinahapunan. Natulog na silang tatlo ng magkakatabi. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-agahan, pumunta na sa bukid sina Makoy at Ninyo. Hila ni Makoy ang alaga nilang kalabaw na ginagamit nila sa pag-aararo. Samantalang nakasakay naman sa likuran ng hayop si Ninyo. Habang binabaybay nila ang daanan patungo sa kanilang bukirin, may napansin si Ninyo sa hindi kalayuan. Itay! Itay! Mukhang may kung anong nakahandusay sa hindi kalayuan Parang may kung anong umatake ron. Tingnan muna natin. Ano ka mo? Sa banda? Sandali lang at ako na lalapit doon. Hawakan mo na lang itong tali ng ating alaga at huwag kang aalis dyan kahit anong mangyari. Nilapitan ni Makoy ang bahaging itinuro ng kanyang anak. Hindi naman mapakali si Ninyo
at minabuti niyang sundan ang kanyang ama. Pagkalapit nila roon, pareho silang nagulat nang makita nila ang isang taong wala ng buhay at nakahandusay sa damuhan. Kinilabutan silang pareho sapagkat nakita nilang wakwak ang tiyan nito at wala nang mga lamang loob. Tayo na anak, huwag na natin pansinin yan. Bahala na ang ibang makakakita riyan kung ano ang kanilang gagawin dyan. Hala, bakit po itay? Ano ba nangyari dyan? Sino po yan at sino ang gumawa sa kanya niyan? Hindi ko alam. Halika na anak, baka tanghalian tayo at hindi na natin matatapos ang ating gawain sa bukid. Huwag mo nang pansinin yan at kalimutan mo na lamang. Hindi natin alam kung ano nangyari dyan at wala rin tayo nakita. Sige po. Tayo na at na makauwi na tayo kagad. Umalis silang dalawa roon. Mabilis silang tumungo sa kanilang bukirin at sinimulan na nila ang kanilang trabaho. Subalit kahit na naging abala na si Ninyo sa kanyang ginagawa, hindi niya maiwasan na maalala ang nakita niya sa damuhan. Kinilabutan siya roon at napaisip na nasa panganib sila. Alam kong hindi pa rin nawawala sa isipan mo na laking nakita natin. Pero wala kang dapat na ipangamba. Walang mangyayari sa atin hanggat matibay ang ating paniniwala sa poong may kapal. Ang iniisip ko lang po, baka kung anong ligaw na hayop ang gumawa nun at baka hindi lang tayo ang nasa panganib. Siguro po, nasa peligro na rin ng iba pa nating mga kanayon. Ano pong dapat nating gawin, itay? Wala tayong dapat na gawin kung hindi manatili na lang sa loob ng ating bahay tuwing gabi. Hindi ko alam kung ano ang gumawa nun, pero malakas ang kutob ko na ang umatakit ng biktima sa lalaking yon ay isang aswang. Aswang? Ano po ang aswang? Palagay ko, nakakatakot po ang kanyang itsura. Ay nako bata ka, saka ko na lang ipapaliwanag. Basta ang kailangan nating gawin, isara nating maigi ang mga bintana at pintuan para hindi tayo mapasok ng aswang. Opo. O sige na, tapusin na muna natin ito at nang makauwi na tayo. Ipinagpatuloy nilang dalawa ang kanilang gawain hanggang sa tuluyan nilang makatapos. Noon din, umuwi sila ng kanilang bahay para makapagpananghalian at makapagpahinga. Bandang 3:00 ng hapon nang maisipan nilang magtungo sa gubat para manguha ng mga panggatong. Dala ang kanika nilang itak at panali na dahon ng buri. Dumiretso na sina Makoy at Ninyo sa loob ng gubat. Ngunit dahil wala na ganong tuyong sanga roon, nagpasya sila na tumungo sa pusod ng gubat. Natuwa naman silang dalawa nung makita nilang may mga tuyong sanga roon. Itinuon nila ang kanilang pansin sa pangunguha at pagsalansan ng mga panggatong. Nawili na si Ninyo sa pangunguha at hindi niya namalayan na nakalayo na pala siya sa kanyang ama. Naku, nasan ba si tatay? Mukhang napalayo na yata ako sa kanya. Itay! Itay! Iginala ni Ninyo ang kanyang paningin sa paligid, pero wala siyang ibang nakikita kundi ang mga naglalakihang puno. Itay! Huwag mo akong iwan dito, Itay! Kailangan kong mahanap si tatay. Kailangan kong... Natigilan si Ninyo sa kanyang pagsasalita nang makakita siya ng 2 ahas na tila naglalaban sa kanyang unahan. Marahan siyang napaatras at sa hindi niya inaasahan. Natisod siya at bumagsak sa lupa. Halos lumundag ang puso niya sa takot, pero nang mapalingon sa kanya ang mga ahas ay parehong napayuko ang mga ito. Nakampante rin siya. Napaisip siya kung bakit tila sinaluduhan siya ng mga ahas at parang natatakot ito na umalis. Nang mawala na ang mga ito, napatayo si Ninyo sa kasinimulang hanapin ang kanyang ama. Ngunit kahit saan man siya lumingon at magmatsyag, walang palatandaan na naroroon ang kanyang tatay Makoy. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may marinig siyang yabag sa kanyang likuran. Kala ko po nawawala na po ako at hindi na niyo ako babalikan. Pasensya na po kayo. Sa paglingon ni Ninyo, nagulantang siya nang malaman niya na hindi niya ama ang may gawa ng mga yabag na kanyang narinig. Isa itong lalaki na may mahabang balbas at nakasuot ng gutay-gutay na damit. May tungkod ito at may mga suot na napakaraming medalyon.
Sino po kayo? Maaari niyo po ba akong tulungan para mahanap po ang tatay ko? Ako si Sator. Ako ay isang galang ermitanyo. Ang laki mo na pala. Maaari kitang ihatid sa bahay niyo. Pero sa isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Magkakilala ba kayo ng aking amang si Makoy? Basta po ipangako niyo pong ihatid niyo po ako sa aming bahay. Oo, ako mismo maghahatid sa iyo. Pero alam mo ba, nakita kita kanino nung yumuko sa iyo ang 2 ahas. Alam mo bang makamandag ang mga ahas na yon? Isang tuklaw lang nila sa iyo. Mamamatay ka na pagkalipas lamang ng ilang minuto. Ano? Talaga po? Hindi ko nga rin po alam kung bakit po sila yumuko sa akin at kung bakit natakot sila sa akin. Alam ko ang posibleng dahilan. Pero ipangako mo susundin mo ang aking sasabihin sa iyo. Pagkatapos ito, ihahatid na kita sa inyong bahay. Ano po ang ipapagawa niyo sa akin? Tapusin na po natin para makauwi na po ako. Paniguradong hinahanap na po ako ng aking mga magulang. Halika, pumunta tayo ron. May gusto lang akong subukan. At nang malaman natin ang rason kung bakit natakot sa iyo mga ahas na nakita mo. Sumama si Ninyo sa lalaking nagpakilala sa kanyang Sator. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa tapat ng maliit at mababaw na hukay na halos isang talampakan lang ang lalim. Teka, ano pong gagawin natin dito? Kunin mo ang malakamaong bato na yan at ilibing mo sa mababaw na hukay. Pagkatapos, ay banggitin mo ang katagang sasabihin ko ng 3 ulit. Saka mo suntukin ang bahaging pinaglibingan mo ng bato. Napatango si Ninyo at ibinaon niya ang bato sa mababaw na hukay. Sambitin mo muna ito ng 3 beses habang nakakuyom ang iyong palad. Hutlay, hutlay, mamunglay, kahit bato man o kahoy ay durog. Pagkatapos, gaya ng sinabi ko, suntukin mo ang pinaglibingan ng bato. Sige po. Hutlay, hutlay, mamunglay, kahit batuman o kahoy ay durog. Hutlay, hutlay, mamunglay, kahit batuman o kahoy ay durog. Hutlay, hutlay, mamunglay, kahit batuman o kahoy ay durog. Matapos sambitin ni Ninyo ang orasyon, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya. Pakiramdam niya'y binalot siya nito, kaya natigilan siya. Agad naman siyang sinabihan ni Sator na magtiwala sa Diyos at sa kanyang sarili. Sa kanya suntukin ang ibabaw ng pinagbukayan niya. Sinunod naman ni Ninyo ang sinabi ng ermitanyo at nang matapos niyang gawin ng utos si Sator, biglaan siyang nanlupaypay. Magaling. Sandali lang at hukayin natin ang batong ibinaon mo. Sige po, pero bakit yan ho ang aking ginawa? Para saan po yan? Kapag basag o nagkaroon ng bitak ang bato, panigurado na isa kang bertudes. At yun ang dahilan kung bakit natakot sa iyo ang mga ahas. Hinukay ni Sator ang inilibing na bato at pareho silang namangha nang makita nilang durog yun. Hala, paano po nangyari yun? Napakahina lang naman po ng suntok ko Nagawa mong durugin ng bato dahil isa kang bertudes. Ipinanganak kang nakakapagpagana ng orasyon kahit na hindi mo pa ito debosyonan. Bibihira lang ang kagaya mo, kaya ingatan mo ang iyong sarili na huwag magawi sa kasamaan. Ikaw ang magiging pinakamatinding kalaban o pinakamalakas na kakampi ng mga masasama. Teka po, hindi ko po naiintindihan Ano po bang ibig niyong sabihin? Wala naman po akong mga kalaban. Napakabata ko pa po para isipin po ang mga kaguluhan. Huwag kang magmadali, iho. Darating ang araw at maiintindihan mo rin ang aking sinabi. Ikaw lang din ang makakasagot ng tanong mong yan sa tamang panahon. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, napansin nilang naging mabilis ang pagdilim ng paligid. Nagpalinga-linga rin ang ermitanyo na parang may napapansing kakaiba roon. Halika na at ihahatid na kita. Delikado tayo rito. Hindi ko kagad na malayan na may nakamasid sa atin. Nakamasid? Sino po? Mga aswang. Paniguradong aasamin nilang makuha ka. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang sasama sa kanila.
papatayin ka lang nila. Minabuti ni Sator na kargahin si Ninyo sa kanyang likuran. Nang masigurado niyang hindi mauhulog ang bata, nagmadali siyang umalis sa kanilang kinaroroonan. Kumapit ka lang na maigi. Mas bibilisan ko pa ang aking pagtakbo para hindi tayo maabutan ng mga aswang na yon. Sige po, kakapit po ako na maigi. Hala, teka po, may humahabol sa atin na may nagbabagang mga mata. Malapit niya na po tayo maabutan. Basta kumapit ka lang. Hanggang kasama mo ko. Walang masamang mangyayari sa'yo. Mas lalo pang binilisan ni Sator ang kanyang pagtakbo, ngunit natigilan siya nang may makita siyang mga aswang na nakaabang sa kanila. Nagbabaga ang mga mata nito at nakahandang sumugod sa kanila. Anong kailangan niyo sa amin? Pabayaan niyo kami. Lubayan niyo ang bata para makauwi siya ng ligtas. Ako na lang ang harapin niyo. Ano po ang gagawin natin? Paniguradong may masama silang binabalak sa atin. Baka kung mapano po ako, panigurado po, hahanapin po ako ng aking mga magulang. Tibayan mo lang ang loob mo at magdasal ka para makaligtas tayo. Mga nasa 10 aswang ang nakapaligid sa atin ngayon at wala tayong magagawa kundi ang harapin sila. Simulan mo na magdasal at ako nang bahalang kumalaban sa kanila. Taimtim na nagdasal si Ninyo para sa kanilang kaligtasan. Nanatili siya sa likuran ni Sator na naghahanda na para depensahan ng bata laban sa mga aswang. Napaangil naman ang mga nilalang na nakapaligid sa kanila habang nakatitig sa kanila ng mabalasik. Hindi ako papayag na makuha niyo ang batang ito. Alam kong pakikinabangan lang ninyo ang pagiging bertudis niya para mapalawak pa ninyo ang inyong kapangyarihan. Nang makita ni Sator na papasugod sa kanya ang aswang, napatakbo na rin siya para salubungin ito. Itinaas niya ang kanyang tungkod at nang makalapit na ang nilalang, buong lakas niya itong hinambalos. Tumilapon ang aswang. Pagkakita ng iba pa niyang kasama, sabay-sabay silang sumugod kay Sator. Para maprotektahan naman ang batang Bertudes, ibinigay nito ang kanyang tungkod at sinabihang usalin ang nag-iisang katagang nakaukit doon. Nang mapasakamay ni Ninyo ang tungkod ng ermitanyo, binalot siya ng kakaibang enerhiya na wala ang takot na kanyang nararamdaman at napalitan yon ng tapang at lakas ng loob. Banggitin mo sa isip mo ang salita at ihambalos mo sa mga aswang na lalapit sa iyo. Basta, tandaan mo na ang itak mo. Gagamitin mo lang yan kapag nasa desperadong sitwasyon na tayo. Sige po. Dumikit ka lang sa akin. Kailangan matalo natin ang mga aswang na ito para makauwi ka na sa inyo ng ligtas. Pagkakita ni Ninyo na papalapit sa kanya ang isang aswang, hindi na siya nag-alangan pa. Inusal niya ang nakaukit na kataga sa tungkod at buong lakas na pinalo ang kalaban. Namilipit yun sa sakit, kaya muli niya itong hinambalos. Nakita ni Sator ang ginawa ni Ninyo, kaya pinaalalahanan niya ito. Mag-ingat ka. Huwag kang magdadalawang isip na patayin ng mga aswang na ito. Kapag sila naman ang nagkaroon ng pagkakataon, paniguradong papatayin ka din nila. Tayo! Gamitin mo ang iyong itak at tuluyan mo ang aswang na yan. Huwag mo nang bigyan pa ng pagkakataon. Napatango si Ninyo sa sinabi ng ermitanyo. Pagkakita niyang marami ang kinakalaban ni Sator, binalak sana niyang tagain ang aswang para matulungan ng kanyang kasama. Napaitad na lang siya nang may lumundag sa kanyang likuran na naging rason para matumba siya. Nabitiwan ni Ninyo ang kanyang itak at maging ang tungkod ng ermitanyo. Mabilis siyang nilapitan ng aswang at pinaibabawan. Nang pambuno silang dalawa, pero nahirapan na ang aswang na kalabanin siya. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Hindi ako babayag na hindi ako makakauwi. Hinahanap na ako ng aking mga magulang. Loko-loko kang aswang ka. Buong lakas na itinulak ni Ninyo ang aswang. Pagkaatras ng aswang, napatayo siya. Saka dinampot niya ang tungkod ni Sator. Sinambit niya sa kanyang isipan ang katagang nakaukit doon, sabay palo sa bandang leeg ng aswang. Lahat ng mga aswang na naroroon at maging ang ermitanyo ay napalingon na makarinig sila ng ingay. Napako sa kanyang kinatatayuan si Ninyo. Napanganga siya dahil sa isang malakas na pagpalo niya sa ulo ng aswang. Napugutan yon ng ulo. Yan nga. O ano ngayon? Kilalanin niyo kung sino ang kinakalaban niyo.
kung ayaw nyo matulad kayo sa kauri nyo. Gusto ko na pong umuwi. Hinahanap na po ako ng aking mga magulang. Pauwiin niyo na po ako. Dinampot ni Ninyo ang kanyang itak at nagsimulang maglakad papalapit kay Sator. Nagsiatrasa naman ang mga aswang sa takot na baka pati sila ay patayin ni Ninyo. Ngayon, alam na ninyong lahat ang potensyal ng batang ito. Siguradong wala ni isa sa inyo mangangas na kalabanin siya. At sa oras na malaman kong kinakanti nyo ito, titiyakin kong papatayin ko ang buong angkan nyo. Ito na po ang tungkod niyo. Iatid niyo na po ako sa bahay. Hinahanap na po ako ng aking mga magulang at panigurado nag-aalala na po sila sa akin. Narinig niyo ang bata? Hayaan niyo siya makauwi. Walang haharang sa amin. Dahil ang kung sino man ang pipigil sa amin, mamamatay. Natakot ang mga aswang sa banta ni Sator at mas pinili nila na pabayaan silang dalawa ni Ninyo. Isa-isa silang umalis sa harapan ng dalawa at nang wala na ang mga aswang, nagpatuloy sila Ninyo at Sator sa kanilang paglalakad hanggang sa matanaw na nila ang bahay ni Nasuping at Makoy. Kahit na dito niyo na lang po ako iatid, hindi na po ako natatakot. Ang pinag-aalala ko lang po, baka na bahala si nanay at tatay. Hindi. Hayaan mo akong iatid ka hanggang sa bahay niyo. Ako mismo magpapaliwanag sa ama mo kung ano nangyari para maunawaan ka niya. Pero, Wala nang pero-pero. Pumayag ka na para makasigurado tayo sa iyong kaligtasan. Walang nagawa si Ninyo kung hindi ang pumayag. Pagkarating nila sa tapat ng kanilang bakuran, agad na tumawag ang bata. Nagpaligsahan naman sina Suping at Makoy sa pagbaba para salubungin siya. Ay nako, ano nangyari sa'yo at bakit ngayon ka lang umuwi? Hanap ng hanap ang ama mo sa'yo, pero hindi ka niya nakita. Ang buong akala namin ay napano ka na anak. Mabuti na lang at nakauwi ka rito ng ligtas. Abay, sino ba naghatid sa'yo? Bago pa man makapagsalita si Ninyo, napatitig na si Makoy sa kanyang kasama. Sa unong pagtitig ay hindi niya nakilala ang kasama ng anak niya. Pero makaraan ng ilang minuto, napagtanto niya kung sino yun. Ikaw ba yan, Sator? At tagal nating hindi nagkita. Hindi ko man lang nalaman na naririto ka lang pala sa ating bayan. Ang buong akala ko, nasa ibang lugar ka at doon ka nananatili. Oo, Kuya Makoy. Ako nga ito. At kagaya ng aking sinabi ng huling pagkikita natin, sinubaybayan ko kayo. Kaya nga kahit hindi ko man ito nakilala ng lubos ang batang to, alam ko ring Ninyo ang kanyang pangalan. Oh, Ninyo ang kanyang pangalan. Ang bilis nga ng panahon at halos magwawalong taon na siya. O ba narinig ko, Makoy? Kapatid mo siya. Oo, mahal kong asawa. Siya ang aking nakababatang kapatid na si Sator. Nagkahiwalay lang kami dahil mas pinili niya maging isang ermitanyo. Abay kung gayon, hindi ka basta-basta tao. Pero, paanong pala nakita itong anak namin at naiatid mo dito? Ano ba nangyari? Magsasalita sana si Ninyo, pero sinenyasan siya ni Sator na manahimik. Sinunod naman niya ito at mas piniling yumakap sa kanyang ina. Mahabang kwento eh. Nakita ko siyang umiiyak sa loob ng gubat, kaya minabuti kong iuwi siya rito. Abay teka, bakit may bahid kayo ng dugo? Ah, ito ba? Wala ito kuya. Mantsa lang ito mula sa nahulog na bunga na hindi ko matukoy na puno. Mantsa ba ka mo? Eh bakit ang lansa? Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Sator. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Hindi yan mantya, Makoy. Amuyin mo ang damit ng ating anak. Amoy dugo. Nako ninyo, kung saan-saan ka sumusuot. Ano na lang kung napahamak ka? O sige, Kuya Makoy. Sasabihin ko na ang totoo. Pero pwede bang pumasok na muna tayo sa bahay nyo? Pagod din kasi ang anak nyo eh. Pumasok silang apat sa bahay nila Makoy. Pagdating nila roon, hindi na naglihim pa si Sator. Sinabi niya ang lahat-lahat ng nangyari na naging rason para mapatulala ang mag-asawa. Kuya, isang bertudes si ninyo at kailangan mapangalagaan niyo siya. Kung hindi nga siguro ako dumating, baka tinangay na siya ng mga aswang.
Hindi basta-basta ang anak nyo at yak nahahabulin siya ng mga aswang. Diyos ko po, ano bang mas maigi naming gawin? Kaya siguro kahit nung bata pa yan marami lang umaaligid sa bakuran namin. Nawala lang yon nung dumating ka na at sinabing magbabantay ka palagi sa paligid namin. Huwag kayong mag-alala kuya. Gagabayan ko siya para mas mahasa pa niya ang kanyang kakayahan. Sa ganung paraan, malalaman na ninyo kung paano niya makokontrol ang kanyang taglay na kapangyarihan. O sige, ipagkakatiwala namin siya sa iyo. Dumito ka na lang sa aming bayat nang maturuan mo siya ng mga bagay na dapat niyang malaman. Alagaan mo siya, kagaya ng pag-aalaga namin sa kanya. Oo kuya, ako nang bahala sa kanya. Alam ko kasing hindi magtatagal at lulusubin tayo ng mga aswang, kaya kailangan na rin natin maganda. Diyos na mahabagin! Huwag naman sanang ipahintulot ng langit na sinabi mo. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin kung susugurin tayo ng mga aswang. Huwag ho kayo mag-alala ate, hindi ko kayo pababayaan. Marahil sa pagdating ng panahon na yan, malakas na si Ninyo at kayang-kaya niya kayong pangalagaan. Sana nga, pero nag-aalala pa rin ako para sa anak namin. Baka hindi niya kayanin ang mga pagsasanay na gagawin niyo. Pabayaan na lamang natin si Sator. Alam niya ang kanyang ginagawa, Supeng. Basta, patuloy pa rin natin gagabayan at aalagaan ang anak natin. Hindi rin natin alam kung kailan tayo kukunin na may kapal. Huwag ka naman magsalita ng ganyang kuya. Mabubuhay pa kayo na matagal. At masasaksiyan pa ninyo na magkaroon ng apo mula kay ninyo. Napatitig si Sator sa bata at parang may kung anong emosyon ang sasabog sa kanyang kalooban. Matapos ng kanilang naging usapan, nagpasya silang apat na maghapunan. Hinayaan na muna nilang nakatulog si Ninyo bago magkwentuhan patungkol sa mga nangyari. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkikwentuhan nang matahimik si Sator at napatulala. May problema ba? Bakit bigla ka natahimik? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. Pero, ano ba ang gusto mong sabihin? Sige na at makikinig kami ng ate mo. Basta, huwag kayo mabibigla. Sana pagkatapos ninyong malaman ng totoo, hindi niyo ako itatakwil. Wala naman akong balak na agawin sa inyong bata. Parehong napakunot ng noo ang mag-asawa. Ano bang ibig mong sabihin? Sige na, hindi kami magagalit at hindi magbabago ang tingin namin sa iyo. Sige na, Sator. Sabihin mo na sa amin ang gusto mong sabihin. Naghihintay kami. Napatitig si Sator sa mag-asawa, saka ito napayuko. Kasi nung pumunta kayo dito sa gubat dati, nakita kong lungkot sa inyong mga mata. Naisip ko na marahil dahil yun sa kawalan nyo ng anak. Kaya nung gabing pinatay ng mga aswang ang aking minamahal, wala akong nagawa, kundi itakas ang sanggol. Alam kong tutugisin siya ng mga aswang. Dahil ang kanyang ina ay siyang anak ng pinuno ng mga aswang. At nang makita ko kayo, naisip kong sa inyo na lang ipagkaloob ang sanggol para mabantayan ko rin siya at mas nakakasiguro ko na mamahalin niyo siya. Kung gayon, ikaw ang taong ama ni Ninyo. Bakit ka pa bumalik dito? Balak mo bang bawiin ang anak mo? Aba, hindi namin siya ibibigay sa'yo. Maghunos dili ka, Supeng! Ang nais lang ni Sator ay ang mapangalagaan natin ng tama ang bata. Pero dahil sa kalagayan ni Ninyo, kailangan natin ang gabay ni Sator dahil siya lang ang nakakaalam ng patungkol sa mga ganoong bagay. Tama ka, kuya. Wala akong balak na bawiin sa inyo si Ninyo. Nakikita ko lang na masaya siya sa piling nyo at masaya rin ako doon. Ang akin lamang, huwag niyo akong pagbawalan na lumapit sa bata. Sa paraang yun, mas mauhubog ko siya at magagabayan sa tamang landas ng espiritual. Pero magagawa ko lang yun kapag wala na mga aswang na nagiging banta sa kanya at sa ating lahat, mga aswang na kadugurin mismo ni Ninyo. Sige, pumapayag na ako. Pero dapat, hindi malaman ng bata ang totoo. Masyado pang maaga para sa kanya ang katotohanan. Sige ate, sa ngayon,
Ang kailangan lang nating gawin, magabayan siya at maprotektahan laban sa mga aswang. Pagkatapos ng kanilang naging usapan, nagpasya silang magpahinga na muna. Kinabukasan, nung magising si Ninyo, nagtaka siya kung bakit wala na roon ang ermitanyo. Nung makita naman niyang nagkakape sa labas ng kanilang bahay ang kanyang mga magulang, naglakad siya papalapit sa mga yon. Itay? Inay? Bakit wala na po si Tiyo Sator? Umalis po ba siya? Gising ka na pala, anak. Oo, kanino nung magising ako, nagpaalam siya aalis na raw. Biglaan kasing nag-iba ang kanyang plano, pero babalik din naman daw siya. May pinapabigay nga pala siya sa'yo. Inabot ni Makoy ang tungkod ni Sator na sinadya nitong iwan para sa bata. Ito ang tungkod niya. Talaga bang ibinigay niya to sa akin? Kung alam niyo lang kung gaano kalakas ito. Napangiti na lang ang mag-asawa nang makita ang tuwa sa mga mata ng bata. Naupo na rin sa tabi nila si Ninyo at nagsimula na magkwento si Makoy patungkol sa kabataan nila ng kanyang kapatid. Magiliw namang nakinig si Ninyo sa kanyang ama at sa pakiramdam niya, mas lalo pang sumigla ang kanyang katawan. Dumaan ang mga araw at linggo pero hindi pa rin bumabalik si Sator. Naging panay na ang pagdungaw ni Ninyo sa bintana para abangan yon. Subalit, magmula noong hindi na nagpakita sa kanila si Sator, madalas na nakakaramdam ng kakaibang init sa katawan si Ninyo. Hindi niya alam kung ano ang dahilan nun, pero sa bawat araw na dumadaan, kinakabahan siya. Isang gabi, habang himbing sa pagtulog ang kanyang mga magulang, biglaang naalimpungatan si Ninyo. May naririnig siyang mga sunod-sunod na pagkaluskos sa labas, kaya naisipan niyang dumungaw sa bintana. Natsyempo ring kabilugan nun ng buwan, dahilan para hindi na siya mahirapan sa pagsipat sa paligid. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagdungaw sa labas nang may nakita siyang mga nagbabagang mga mata na nakapwesto sa tapat ng kanilang bahay. Agad niyang naisip na posibleng aswang ang mga yon, kaya kinuha niya ang tungkod na ibinigay sa kanya ni Sator. Walang ano-ano, may narinig siyang pamilyar na boses sa labas. Si Tiyo Sator yun ah! Bumalik na siya! Ninyo, bumaba ka rito at may ibibigay ako sa'yo. Madali ka. Nakaramdam ng pananabik si Ninyo. Walang pagdadalawang isip siyang bumaba sa kanilang bahay. Dala ang tungkod ng ermitanyo. Nang naroon na siya, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nagtaka siya dahil sa biglaang pagkawala ng mga mapupulang mga mata. Narito ako sa labas ng bakuran nyo. Halika rito. Sige po, Tiyo Sator! Papunta na po ako dyan! Nagmadaling lumabas si Ninyo. Nang naroon na siya, iginala niya ulit ang kanyang paningin sa paligid. Subalit wala roon ang presensya ng kanyang Tiyo Sator. Akmang tatawagin na sana niya ito nang biglaang lumundag sa kanyang harapan ang 10 aswang. Umalibot ang mga yon sa kanya habang panay ang pag-angil. Alam ni Ninyo na nasa peligro siya, kaya inihanda niya ang kanyang hawak na tungkod. Nasaan si Tiyo Sator? Niloloko ba niyo ako? Natigilan si Ninyo sa kanyang pagsasalita at napabaling ang kanyang atensyon sa kanilang bahay. Bigla kasi siyang nakarinig ng malakas na kalabog at sinundan yun ng pagsigaw ng kanyang mga magulang habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ninais sana ng batang Bertudes na bumalik sa loob ng kanilang tahanan, ngunit umatake sa kanya ang isang aswang na naroon. Walang nagawa si Ninyo kundi ang protektahan ng kanyang sarili kahit pa na wala siyang alam sa pakikipaglaban. Nagdasal siya na sana'y magkaroon siya ng lakas. Pagkatapos nito, inusal niya ang katagang nakaukit sa tungkod. Pagkalapit sa kanya ng aswang, buong lakas niyang pinalo yun ng tungkod. Isang malakas na paghiyaw ang namutawi sa mga labi ng aswang at kasabay nun, tumilapon siya sa iba niyang mga kasamahan. Kung hindi kayo aalis dito at papabayaan na lang kami mamuhay ng tahimik, papatayin ko kayong lahat! Tinawanan lang siya ng mga aswang. Napailing naman si Ninyo at nang makita niyang papalusob sa kanyang pwesto ang 3 aswang, mabilis niyang inilagan ang mga ito. Bago pa man siya masunggaban ng mga aswang, inihanda na ni Ninyo ang hawak niya.
Nang sandaling yun, pakiramdam niya'y gumaan ng sobra ang kanyang katawan. Pagkalapit sa kanya ng isang aswang, pinalo niya ito sa ulo at naging dahilan yun para mabuwal sa lupa ang aswang. Nakita ng dalawa pang aswang ang ginawa ni Ninyo, kaya lumundag ang dalawa patungo sa kanya. Mabilis na paatras si Ninyo at hinambalos niya ng tungkod ang aswang sa bandang tiyan. Napaungol ang aswang at namalipit sa sakit. Bunsod nito, buong lakas siyang pinalo ni Ninyo sa likod na siyang naging dahilan para tuluyan siyang mapadapa sa lupa. Sinunggaban naman siya ng isa pang aswang at binalak na kagatin. Ngunit bago pa man nito magawa ang kanyang nais, itinarak na ni Ninyo ang tungkod sa bunganga ng aswang. Agad din niyang hinugot yon, pero bago pa man may kung anong gawin ng aswang, itinarak niya sa bandang dibdib ang tungkod. Susugod na rin sana ang iba pang aswang kay Ninyo, pero may sumigaw sa kanila na naging dahilan para isa-isa silang umalis para tumakas. Sina nanay at tatay, baka kung ano na nangyari sa kanila. Nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay, ngunit pagpasok niya, wala na roon ang kanyang mga magulang. Ang naabutan ni Ninyo ay ang wasak nilang bubungan at dingding. Napahagulgul siya at napalupasay sa saig. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang kanyang mga magulang. Ginusto niyang sundan ang mga aswang, pero hindi niya alam kung ano ang kanyang madadatnan sa kuta ng mga yon. Habang humahagulgol, nakarinig siya ng pagyabag na papaakyat sa kanilang bahay. Pagkatitig ni Ninyo sa pintuan, nakita niyang si Sator yun. Ano nangyari rito? Bakit wasak ang dingding at bubong nyo? Nasaan ang mga magulang mo? Tinangay po sila ng mga aswang. Hindi ko po alam kung anong pinaplano ng mga yon. Basta-basta na lang po silang sumugod dito at nang harapin ko po sila, pinasok nila ang bahay namin saka dinukot sina nanay at tatay. Mga demonyo talaga sila. Malamang, gusto nilang pumunta tayo sa kuta nila para magamit kanila. Ikaw ang magiging susi para mas lumakas ang kapangyarihan ng bagong pinuno nila at siyak na gagawin nila ang lahat. Makuha ka lamang. Ano na po ang gagawin natin, Tiyo Sator? Baka patayin po sila ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Dumito ka lang at susundan ko ang mga aswang. Alam ko kung saan sila nagkukuta. Ililigtas ko ang iyong mga magulang. Ayoko pong maiwan dito. Sasama po ako sa inyo. Gusto ko pong tumulong. Kanina nga po, hinarap ko mag-isama ang aswang at parang may kung anong enerhiyang bumalot sa katawan ko. Hindi man lang po ako natakot sa kanila. Napakadelikado para sa isang bata na kagaya mo. Kahit na isa kang bertudes, bata ka lang at hindi pa sapat ang kakayahan mo para matalo mo ang mga aswang na yon. Malalakas sila. Hindi! Ayoko! Hindi po ako papayag na maiwan dito. Nakasalalay po rito ang buhay ng aking mga magulang. Sige na po. Sasama po ako sa inyo, Tiyo Sator. Tutulong ako. Gusto kong iligtas ang aking mga magulang. O sige, gamitin mo ang tungkod mo at akin naman ang itak ko. Walang nagawa si Sator. Minabuti niyang basbasan si Ninyo para maging mas malakas ito at magkaroon ng kabal sa kakunat sa katawan. Pagkatapos ng maikling ritual, binigyan ni Sator ng isang medalyon si Ninyo. May pinainom din siyang banal na tubig kay Ninyo. Nang sa gayon, hindi ito madaling magutom at mauhaw. Ang medalyong yan ay magiging medium mo sa iyong gabay. Sa tulong niyan, mas magiging malapit ka sa kanya at gagabayan kanya sa lahat ng pagkakataon. Tayo na, dalin mo ang tungkod mo at maglalakbay na tayo patungo sa kinukutaan ng mga aswang. Sige po, Tiyo Sator. Handa na po ako para sa aking paglalakbay. Alam ko pong sa tulong nyo, makakaya nating iligtas ang aking mga magulang. Dahil sa naging basbas ng ermitanyo kay Ninyo, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Alam ni Sator na ang ginamit niyang basbas ay mataas na uri ng karunungan at inilipat niya ang kakayahan ng isa sa mga ninuno nilang mandirigma, kaya kampante siya na magagawa niyang mapagtagumpayan ang laban nila sa aswang. Kahit pa na walang sapat na pagsasanay ang batang Bertudes, naglakbay silang dalawa at umakyat sa dalawang bundok. Hindi naging alintana kay Ninyo ang matarik na daanan dahil ang nasa isipan niya ang kanyang mga magulang. Noong lumaon, nakarating sila sa isang nayon na napapaligiran ng bakod na gawa sa kung anong baging. Nandirito na tayo.
Kailangan nating mag-ingat. Malakas ang pandama ng mga aswang at anumang sandali, malalaman nila ang ating presensya. Sumunod ka lang sa akin. Sige po, Tiyo Sator. Pumasok sina Ninyo at Sator sa loob ng kuta ng mga aswang habang payukong naglalakad. Napatakip sa kanyang ilong ang batang Bertudes dahil sa malansang amoy ng paligid. Dahil hindi naman kataasan ng bakod, hindi sila nahirapang makapasok doon. Nang nasa loob na sila ng kuta, iginala nila ang kanilang paningin. Nagmatsyag sila sa paligid hanggang sa may narinig silang yabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. May mga aswang na papalapit. Magtago ka at haharapin ko sila. Nariyan na sila, Tiyo. 4 sila. Pagtulungan na lang natin sila para madali natin sila maitumba. Inihanda ng dalawa ang kanilang sarili sa paglapit ng 4 na aswang. Nang nasa tapat na ng kanilang pinagtataguan ng mga ito, lumabas sina Ninyo para harapin ng mga ito. Hindi inaasahan ng 4 na aswang ang presensya ng dalawa, kaya hindi kagad sila nakagawa ng kung anumang aksyon. Tinaga ni Sator ang isang aswang sa leeg at itinarak naman ni Ninyo ang tungkod niya sa tiyan ng isa. Naging rason yun para mabuwal ang aswang. Pagkakita ng dalawa pang mga aswang sa ginawa ni Ninyo, mabilis silang sinunggaban ng ermitanyo. Nagpumiglas si Sator. Nais sanang tulungan ni Ninyo ang ermitanyo, pero sumenyas ito na umalis na. Hanapin mo na ang iyong mga magulang at iligtas. Ako nang bahala rito. Kayang-kaya ko sila. Sige po, Tiyo Sator. Sumunod ka lang po sa akin, ha, pagkatapos niyo po dyan. Bago umalis si Ninyo, buong lakas niyang pinalo sa ulo ang aswang na nauna na niyang tinarakan ng tungkod sa tiyan. Dahil nag-ibayo na ang kanyang lakas, nabasag ang bungo ng naturang aswang. Matapos niyang gawin yon, napalingon pa si Ninyo sa ermitanyo. Nakita niyang nakikipagpambuno pa rin ito sa aswang, kaya nagpasya na siyang tumakbo palayo roon. Hinanap niya ang kanyang mga magulang para hindi siya madaling makita. Dumaan siya sa bandang gilid ng nayon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo nang makita niya ang isang aswang na tila may hinahanap. Mabilis siyang tumakbo para lapitan ito. Bumuelo pa siya at saktong pagkalapit niya roon, buong lakas niyang pinalo yun ng tungkod sa batok. Pagkabuwal ng aswang, inibabawan siya ni Ninyo. Loko-loko kang aswang ka. Sabihin mo sa akin kung nasa naroroon ng aking mga magulang. Ang mag-asawa na dinukot nyo. Sabihin mo! Sabihin mo! Napangisi lang ang aswang at hindi man lang nagsalita. Sinubukan niyang lumaban kay Ninyo, pero nahintakutan ang aswang nang malaman niya kung sino ang umiibabaw sa kanya. Inambahan ng batang Bertudes ang nilalang na yon, natatarakan ng tungkod ng bunganga. Subalit kahit na anong gawin niya, hindi pa rin nagsasalita ang aswang. Matapang ka talaga, ha? Kung hindi ka magsasalita at kung hindi mo ituturo, papatayin na lang kita. Total, yan din ang gusto kong gawin sa inyong lahat. Agad na umiling ang aswang. Sinabi niyang ituturo niya kay Ninyo ang kinalalagyan ng mga magulang nito. Basta hindi lang siya papatayin. Hinayaan naman ng bata na makatayo ang aswang at binalaan na kapag gumawa ng hindi kaaya-aya ay bigla siyang papatayin nito. O sige, tayo na. May usapan tayo, ha? Hindi na dapat tayo mag-aksaya ng oras. Nagsimulang maglakad ang dalawa. Nauna ang aswang at nasa likuran naman si Ninyo. Habang naglalakad, nakaramdam ng kakaiba si Ninyo. Alam niyang may mali, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Pero nagtaka siya dahil wala man lang ibang aswang na naroon. Alam ni Ninyo na may mali roon, pero patuloy niyang sinundan ang aswang at umasa na dadalhin siya nito sa kanyang mga magulang. Makaraan ang ilang minutong paglalakad, nakita ni Ninyo ang kanyang mga magulang na nakagapos sa isang malaking punong kahoy. Napapaligiran yon ng mga sulo, kaya napakaliwanag ng paligid. Dahil sobrang tahimik doon, mas lalo pang naging masama ang kutob niya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa napansin ni Ninyo na may nakadapa sa madilim na bahagi. Nagbabaga ang mga mata nun, kaya alam niyang mga aswang sila. Walang ano-ano, may narinig na mga yabag si Ninyo at nang lumingon siya, nakita niyang may papasugod sa kanyang mga aswang na hindi bababa sa 10 ang bilang. Noon din, sumigaw ang aswang na sinusundan ni Ninyo
kaya bumangon din ang mga aswang na nakadapa para sumugod sa kanya. Nagulat doon ng batang Bertudes at dahil sa galit niya, buong lakas niyang hinampas ng tungkod ng aswang at nabuwal yon sa lupa. Agad din niyang nilapitan ito, sinakal, saka ginamit bilang panakot sa iba pang aswang para hindi siya lapitan ng mga ito. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, may narinig silang isang sigaw. Sinipat ni Nino ang pinagmumula nun at nang malaman niyang si Sator yun, ali niya kagad ang leeg ng aswang na kanyang sinasakal. Matapos yun, tumayo siya at tinulungan ng ermitanyo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mas lalo pang nag-ibayo ang kanyang galing at sa pinagsamang lakas nilang dalawa, siya bilang isang batang Bertudes at si Sator na isang ermitanyo, hindi sila nahirapang talunin ng mga aswang na naroon. Puntahan mo ang iyong mga magulang at iligtas. Kailangan kong hanapin si Barukan, ang pinuno ng mga aswang. Sige po, Tiyo. Mag-iingat po kayo. Pagkatapos ko pong iligtas si Nanay Suping at Tatay Makoy, tutulungan po kita para mapatay ang pinuno ng mga aswang. Nagmamadaling tumakbo si Nino para puntahan ng kanyang mga magulang. Hindi niya nanilingon pa ang ermitanyo at minabuting ituon na muna ang sarili sa kanyang misyon. Habang papalapit siya sa punong pinagkagapusan ng dalawa, hindi inaasahan ni Nino may napansin siyang kakaiba. Para kasing parehong tulog ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, nilapitan niya ito at nang ilang metro na lang ang layo niya sa mga ito, nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Nakita niyang duguan ng dalawa at parehong nakayuko. Nakita rin niyang wakwak ang dibdib ng kanyang ina at may mga kalmot naman ang kanyang ama. Pagkalapit niya roon, nakumpirma niya ang kanyang nakita at napagtantong wala ng buhay ang kanyang ina at napabaling naman ang kanyang pansin kay Makoy. Nang marinig niya itong napaungol ng mahina, sinubukan niya itong kalagan pero panandalian lang siyang natigil nang makitang umiiyak ang kanyang ama. Itay, patawad po't nauli ako ng dating. Kung hinabol ko po agad ang mga aswang na yon, tiyak po na hindi kayo magkakaganito. Patawad po! Wala kang kasalanan, anak. Ang punot dulo nito ay ang mga aswang. Sila ang may kasalanan. Sila ang pumatay sa iyong ina at sila rin ang gumawa nito sa akin. Alam kong hindi na ako magtatagal at sasama na ako sa iyong ina. Kaya bago ang lahat, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano po yun, Itay? Ang tiyo sa turbo. Ang tiyo! Opo, kasama ko po siya. Tinulungan niya po ako para iligtas kayo. Ang tiyo sa turmo at totoo mong ama. Ang iyong ina ay isang aswang na pinatay ng kanyang kalahi. At ngayon, tsuhin mo ang namumuno sa kanila. Bilisan mo at tulungan mo ang totoo mong tatay. Ilang segundong napatulala si Nino. Dahil sa kanyang nalaman, naghalo-halo ang kanyang emosyon at hindi niya alam kung paano niya paniniwalaan ang kanyang Tatay Makoy. Nung magawa na niyang kalagan ang kanyang ama, biglaan siyang napaiyak nang mawari ang wala na itong buhay. Halos hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Subalit tumatak sa kanyang isipan na kailangan niyang patayin ang pinuno ng mga ito. Dahil doon, kinalagan na rin niya ang kanyang Nanay Suping saka itinabi sa Tatay Makoy niya. Matapos niyang gawin yon, nagmadali siyang umalis para hanapin ang ermitanyong si Sator na siyang tunay niyang tatay. Hinalughog niya ang buong kuta ng mga aswang, ngunit labis ang kanyang pagtataka nang hindi niya nakita ito. Minabuti niyang sumigaw para tawagin si Sator hanggang sa may naaninag siyang naglalakad sa medyo madilim na bahagi. Sino yan? Magsalita ka! Ako ito, Sator. Tumakas ka na rito. Baka hindi mo siya kayanin. Iligtas mo na lang ang iyong sarili at magpakalayo-layo. Opo ba ang sinabi ni Tatay Makoy? Ikaw ang totoong ama ko? At tsuhin ko ang pinuno ng mga aswang? Hindi sumagot si Sator sa naging tanong ni Nino. Naging mabilis ang paglalakad nito palapit sa batang Bertudes at nang nasa tapat na ni Nino si Sator,
biglaan itong bumagsak. Wala na rin ang mga medalyon at mutya na ikinikwintas nito. Napatiim ng bagang si Nino nang makita niyang puno ng sugat ang totoo niyang ama at may kagat pa sa leeg. Tumakas ka na. Iligtas mo ang iyong sarili. Hindi na mahalaga ang katotohanan. Ang importante ay makaligtas ka. Iligtas mo ang sarili mo. Dahil kahit ako ngang isang ermitanyo at napakaraming gamit, ay natalo niya. Sagutin niyo po muna ako. Totoo ba ang sinabi ni Tatay Makoy? Napaiyak na si Sator at sinubukang haplusin ang pisngi nito. Oo, anak. Anak kita. Kinakailangan kitang ibigay sa Tiyo Makoy at Tia Sopeng mo na itinuring mo mga tunay mo magulang dahil tinutugis ako ng mga aswang. Ang mga aswang na yon ang kalahi ng iyong ina. Pero nang malaman ng lolo mo na nagkakaibigan kami, ipinatugis niya ako. Nang hindi niya ako mahanap, pinatay niya ang nanay mo. Mabuti na nga lang at may isa akong kaibigan sa nasasakupan ng lolo mo. Itinakas ka niya at ibinigay sa akin. Yun nga lang, nang malaman ng lolo mo ang ginawa niya, pinatay rin siya nito. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nalaman ko na lang na ang Tiyo Barukan mo ang naging pinuno ng mga aswang. Mga hayop sila. Papatayin ko sila. Ipaghihiganti ko si Inay, si Nanay Supeng at Tatay Makoy. At maging ikaw, Itay. Tumakas ka na lang dito. Bilang ama mo, sundin mo ang gusto ko. Yun ang huling pakiusap ko sa iyo, anak. Hindi po. Ipaghihiganti ko kayo. Hintayin niyo lang po ako dito at babalikan ko po kayo dito. Sandali lang po. Walang nagawa si Sator sa kagustuhan ng kanyang anak. Napatitig na lang siya rito at hindi nakapagsalita dahil sa labis na siyang nangihina. Nagsimula na rin maglakad si Nino para hanapin ang pinuno ng mga aswang. Subalit ng mga ilang metro na ang kanyang layo sa kanyang ermitanyong ama, nakarinig siya ng malakas na pag-ungol. Agad siyang napalingon doon at nakita niya ang isang mabalahibong nilalang na may nagbabagang mga mata. Nakatayo ito habang pilit niyang inaalalayan sa pagtayo si Sator. Sino ka? Bitiwan mo ang ama ko! Demonyo! Ako ang kalabanin mo! Ikaw na pala ang aking pamangkin. Ano ba ang pangalan mo? Alam mo bang matagal na kitang pinasusubaybayan? Ngayon nandirito ka na. Handa ka na ba na isalid sa akin ang likas mong kapangyarihan? Hindi kita tsuhin, hayop ka! Wala akong tsuhing demonyo! Bitiwan mo ang aking ama at ako ang harapin mo! Sige na anak, tumakas ka na. Bago pa mahuli ang lahat, huwag mo na akong intindihin. Tumahimik ka, mahinang ermitanyo. Ikaw ang mahina. Kung talaga malakas ka, hindi ka papatol sa mahina at sugatan. Tayo ang maglaban at alamin natin kung sino mas malakas sa ating dalawa. Napangisi ang pinuno ng mga aswang at binitiwan niya si Sator. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Nino, mabilis itong tumakbo para sugurin siya. Iniangat naman ng batang Bertudes ang tungkod na hawak niya sa ere at kasabay nun, nagdasal siya ng taimtim. Naalala niya ang sinabi ng kanyang tunay na ama na kaya niyang magpagana ng mga orasyon sa anumang lengguwahe. Kaya yun ang kanyang ginawa. Saktong pagkalapit ng aswang, buong lakas niyang pinalo yun sa ulo. Hindi naman inaakala ni Barukan ang lakas ni Nino, kaya biglaan siyang napalupasay sa lupa. Muli pa sanang papaluin ni Nino ang pinuno ng mga aswang, pero sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, nawala ito. Iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa may naramdaman siyang enerhiya sa kanyang likuran. Bunsod nito, gumulong siya sa lupa para ilagan yon. Nang lingunin niya yon, napagtanto niyang ang pinuno yun ng mga aswang. Ilang beses pa silang nagsagupaan at ilang beses ding tumilapon si Barukan. Gayunpaman, hindi ito sumuko sa pag-atake kay Nino. Si Nino naman, hindi rin natinag sa pinuno ng mga aswang. Maliban sa lakas niya bilang isang Bertudes, humuhugot din siya ng lakas sa kanyang tatay Sator, Tatay Makoy at Nanay Supeng. Ang hina mo pala eh!
Inaakala ko pa naman na malakas ka dahil hindi hamak na mas bata ako kaysa sa'yo. Sige pa, sumugod ka pa at nang malaman natin kung hanggang saan ang kaya mo. Dali, sugod! Napaangil ang aswang at nanggalaiti kay Ninyo. Nang makita naman ng batang Bertudes na balak ni Baruka na sumugod sa kanya, inihanda niya ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, nang makita ni Ninyo na papasugod sa kanya ang aswang, buong bilis niyang itinarak sa lupa ang kanyang tungkod. Umusal din siya ng dasal sa kanyang isipan. Malaki ang naging tiwala niya sa kanyang sarili na kaya niyang talunin ang pinuno ng mga aswang. Saktong paglapit ni Barukan sa kanya, mabilis niyang ipinihit ang kanyang katawan. Buong lakas niyang pinalo sa dibdib ang aswang, kaya saglit itong natigilan. Pagkakita ni Ninyo, bumelo siya at inusal niya ang nakaukit na kataga sa tungkod. Pinalo niya sa leeg ang aswang at naging dahilan yon para mapasuka ito ng dugo. Sinubukan pang tumayo ng pinuno ng aswang para labanan si Ninyo, pero bago pa man siya makatayo, hinambalos na siya ni Ninyo sa kanyang tuhod. Napaluhod ang pinuno ng mga aswang at nang akmang dadapa na sana siya sa lupa, isinalampak ng batang Bertudes ang dulo ng tungkod sa bunganga ng pinuno ng mga aswang. Hayop ka! Yan ang nararapat sa'yo! Walang puwang sa mundong ito mga kagaya mo! Ngayon, magiging payapa na ang kaluluwa ni Nanay Suping at Tatay Makoy! Sinubukan pang agawin ng aswang ang tungkod ni Ninyo, pero bago pa man niya magawa yon, puwersahang itinarak ng bata ang tungkod sa lalamunan ni Barukan. Tumagos yun sa kanyang batok at agad ding nabuwal ang pinuno ng mga aswang. Hinugot na lamang ni Ninyo ang kanyang tungkod at pinagmasdan ang pinuno ng mga aswang. Hindi niya napigilan ang kanyang luha dahil sa mga nangyari. Nung masiguro niyang wala ng buhay ang pinuno ng mga aswang, nagpasya siyang tumakbo para puntahan ang kanyang ama. Saktong pagkalapit niya roon, napansin niyang hindi na gumagalaw si Sator. Dahil dito, labis siyang nag-alala. Itay! Itay! Tumilat ka! Itay! Wag mo akong iwan! Hindi pa tayo nagkakasama na matagal, hindi ba? Tatay Sator! Tatay Sator! Anak, Tay, huwag ka mamamatay! Huwag mo akong iiwan gaya ng ginawa ni Nanay Suping at Tatay Makoy! Masyado pa akong bata para iwan mo! pang hindi ko na kaya, anak. Anumang oras, bibigay na ang aking katawan. Napahagulgol si Ninyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ilang sandali pa, naisipan niyang ipahawak sa kanyang ama ang tungkod. Taimtim namang nagdasal si Ninyo. Tinawag niya ang lahat ng mga santong kilala niya. Humingi rin siya ng pabor sa mga diwatang nakatira sa paligid nila. Habang ginagawa niya yon, umiiyak siya. Tulungan niyo po ang aking tatay para magkaroon po siya ng lakas at hindi siya mamatay. Maawa na po kayo! Habang nasa ganoong sitwasyon sila, bigla ang umulan ng malakas. Himala naman na nanumbalik ang lakas ni Sator. Kaya gano'n na lamang ang pagpapasalamat ni Ninyo. Napayakap siya sa kanyang ama at nagpasalamat din ito. Nang makatayo na si Sator, minabuti nilang dalawa ni Ninyo na kunin ang bangkay ni Suping at Makoy at inilibing nila yon sa labas ng kuta ng mga aswang. Kapag may oras tayo, bibisita tayo rito. Panigurado naman na wala na ang aswang na magkukuta dito. Dahil matatakot sila dahil sa sinapit ng kanilang mga kalahi. Kaya nga po, Itay. Sa wakas po, wala nang aswang ang mag-aasik ng takot. Sayang nga lang at hindi nakaligtas si Nanay Suping at Tatay Makoy. E di sana, 4 tayo makakauwi. Nagsimula silang maglakad pa uwi. Habang naglalakad, isinalaysay ni Sator kay Ninyo kung paano sila nagkakilala ng ina nito. Sa kabila ng lungkot na nadama ni Ninyo dahil sa nangyari, hindi niya rin maipagkakailang natuwa siya dahil kasama na niya ang kanyang tunay na ama. Dahil alam ni Sator kung gaano kahirap ang buhay ng isang ermitanyo, minabuti niyang ilayo sa lugar na yon si Ninyo. Tumungo sila sa syudad at doon namuhay sila ng tahimik. Hindi naman kinalimutan ni Ninyo ang kanyang pagiging Bertudes
Sa katunayan nga, natuto siyang manggamot ng mga may sakit sa espiritual at dahil alam ng mga nilalang na namiminsala sa mga tao na isa siyang bertudes, agad silang umaatras at sumusunod sa kanyang kagustuhan. Isang gabi, habang nakahiga na at nagpapaantok, biglang napahugot ng kanyang hininga si Sator na nooy matanda na. Nag-aalala naman si Ninyo sa kanya, kaya inusisa niya ito. Ayos lang ba kayo, Itay? Ano po nararamdaman niyo? Ang inay mo. Nakikita ko ang inay mo. Niyayaya na niya ako. Nakikita ko rin ang kapatid ko. Kuya Makoy! Kuya! Napaiyak na lamang si Ninyo ng mga panahong yun. Alam niyang maging ang pinakamalakas na ermitanyo o bertudes ay kailanman hindi makakatakas sa kamatayan. Tinanggap niya sa kanyang sarili ang kamatayan ng kanyang ama. Inilibing niya ito sa likod ng kanilang bahay. At araw-araw, bago at pagkatapos niya manggamot, ay binibisita niya ito at pinapasalamatan. Alam niyang kahit sa ganoong paraan lang, ay matutuwa rin ang kanyang ama. At kahit na hindi niya nabisita pang muli ang puntod ng Nanay Suping at Tatay Makoy niya, alam ni Ninyo na natutuwa ang mga ito dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa mga nangangailangan.